Habang ang dambuhalang bakal na pintuan ay bumubukas, sinabi sa kanila nila na sila ay nasa kanilang sarili na nag-iiwan sa kanila na humakbang sa loob at alamin kung paano mabubuhay. Ang huling pagsusulit para sa naghihirap na grupo ng mga recruit ay nagsisimula, at sila ay agad na tumatakbo ng diretso sa isang malalim na hukay na puno ng mga matinik na baging. Sa parehong pagkakataon, sina Lin Zichen at Shen Qingan ay dumating sa pangunahing pasilidad ng pagsasanay, kung saan ang isang gwardya ng militar ay nagpapakilala sa kanila kay Instructor Lan at ipinaliliwanag na ang State Lord na siya mismo ang pumili sa dalawang may talentong mandirigmang ito upang sumali sa elite squad. Matapos ihatid sila ng ligtas, ang gwardya ay umalis upang asikasuhin ang kanyang iba pang mga tungkulin. Tumingin ng malapitan si Instructor Lan sa mga sikat na bagong dating at nagtanong kung sila ba talaga ang maalamat na henyo ng Shanghai University na sina Lin Zichen at Shen Qingan. At si Lin Zichen ay buong tiwalang humakbang pasulong upang kumpirmahin na sila nga ang kanyang hinahanap. Ang kanilang oras ay pambihirang perpekto dahil ipinaliliwanag ni Instructor Lan na siya ay nasa gitna mismo ng pagpapatakbo ng isang pagsusulit upang husgahan ang lakas ng 7 iba pang elite recruit sa koponan, na pumasok sa mapanganib na lugar ng pagsasanay ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Dahil gusto niyang makita kung ang mga bagong dating ay talagang makapananatili sa kanilang dakilang reputasyon, inutusan ng tagapagsanay sina Lin Zichen at Shen Qingan na pumasok sa loob agad-agad at sumali sa patuloy na pagsusulit. Sa loob ng makapal at maulap na kagubatan ng lugar ng pagsasanay, ang 7 recruit ay nagpapatuloy pasulong ng maingat habang pinag-uusapan kung anong uri ng mahirap na hamon ang lalabas na huling lihim na yugto ng kanilang pagsusulit. Ang isa sa mga babaeng recruit ay nakapansin ng isang malinaw na pattern at itinuro na kung ang unang bahagi ay sumubok sa kanila laban sa mga mutant plant at ang ikalawa ay laban sa mga wild beast, kung gayon ang huling lihim na bahaging ito ay dapat na isang direktang labanan laban sa mga mapanganib na inhumane. Gayunpaman, ang isang napakatiwalang recruit na may kulay asul na buhok ay tila hindi nag-aalala tungkol dito kahit kailan, na malakas na nagpapahayag na kahit anong uri ng kaaway ang kanilang harapin sa ikatlong yugto, madali niya silang tatalunin at kukunin ang pagsusulit sa unang pwesto. Mismong noong sandaling iyon, ang isa pang recruit ay tumakbo sa unahan niya na may malawak na ngiti, habang nanlilibak na nagtataka kung paanong ang sinuman ay makaaasa na manalo sa unang pwesto habang siya ay kasama dito sa larangan na nakikipagkompetensya. Sa pag-alala sa mahigpit na tuntunin na ang pagtatrabaho bilang isang koponan ay magreresulta sa isang mabilis na pagkabigo, ang mga recruit ay mabilis na naghihiwalay sa isa't isa, habang isinisigaw ang kanilang mga piniling direksyon habang sila ay tumatakbo patungo sa mapanganib na kagubatan upang harapin ang hamon ng ganap na nag-iisa. Sa panunood sa mga kaganapang nagaganap mula sa mataas na observation deck, si Instructor Lan ay tahimik na umaasa na ang mga naghihirap na estudyanteng ito ay katunayan na nakagawa ng ilang tunay na progreso sa panahon ng kanilang pambihirang mahirap na buwan ng espesyal na pagsasanay. Sa sandaling iyon, ilang napakamahalagang pinuno ang dumating habang si City Lord Him Uji ay nag-aakay ng isang grupo ng mga mataas ang ranggong elder patungo sa observation deck, kung saan nagbibiro siya kina Old Chen at Old Bai tungkol sa kung gaano kababa ang ipinagganap ng kanilang mga apo sa huling pagsusulit bago imbitahan ang lahat na panuurin ang sesyon ng pagsasanay na ito ng sama-sama. Si Instructor Lan ay agad na tumatayo ng tuwid at sumasaludo sa makapangyarihang grupong ito ng mga pinuno ng lungsod. Mga elder ng angkan, at mahahalagang opisyal ng militar na pumasok pa lamang sa silid upang panuurin ang kaganapan. Sinimula ni Old Bai na tuksuhin si Old Chen sa pamamagitan ng pagtuturo na ang kanyang apo ay kasalukuyang nahuhuli malapit sa kailaliman ng leaderboard, ngunit mabilis na sumagot si Old Chen at binabalaan siya na huwag magdiwang ng maaga dahil lamang ang sarili nitong apo ay nakakuha ng pansamantalang paunang simula. Sa pagngiti ng may pagmamalaki at pakiramdam na ganap na sigurado sa huling tagumpay ng kanyang apo, ipinagmamalaki ni Old Chen na ang bata ay matagumpay na pinagsama ang kanyang lakas sa isang rare beast gene noong nakaraang linggo lamang, na pambihirang nagpataas sa kanyang lakas at madaling magsesecure sa kanya ng unang pwesto. Bago pa man ang dalawang matandang lalaki ay makapagtalo pa ng higit, sumingit si Elder Shangwan upang patahimikin silang dalawa, na binabalaan silang huwag baliwalain ang iba pang mga katunggali at isinasaad na ang kanyang sariling apo, si Nangang Liu Yun, ay kasing lakas at kasing panganib din ng kanilang mga apo. Habang nanunood sa mga screen na nagpapanatili ng pagsubaybay sa mapanganib na kagubatan ng pagsasanay,
Napansin ni Himuji ang dalawang ganap na hindi pamilyar na mukha sa madla at humiling na malaman kung sino sila, na nag-udyok kay Instructor Lan na mabilis na ipaliwanag na sila ay sina Lin Ziken at Shen Qingdan, ang mga mahuhusay na henyo mula sa Shanghai University na personal na inirekomenda ni State Lord Ye.